That's that has an emotional impact, unquestionably, for all of us. The court officer, could you call the case, please? Last August, the U.S. State Department imposed its most recent sanctions on Judge Kimberly Prost and 2 other ICC judges for investigating Of impacts of economic sanctions on your life. Immediately, you have no credit cards. It doesn't matter where they were issued or what bank, because of the control of the Americans over the SWIFT system. It also cripples you in our modern world. How do you order an Uber? How do you get a hotel? How do you do basic transactions? Because banks aren't compelled outside of the United States to comply with these sanctions, but they take business decisions. They simply don't want to be involved. All of us we're most shocked about is all the companies that and services you depend on. You don't think about Amazon was cut immediately. Alexa was dead when I went home. They're small matters in a way, but when you bring them together, it's really a crippling effect on your daily life. And it's very difficult. Basically saying to judges, you must do this or that, or else you'll be sanctioned. That to me is direct interference with our fundamental role. So Ito baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan nyo sa Russia? Diba? Bakit nyo papa-arrest yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi nga, wala naman kami plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, Ano ba gano'n layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Di ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala naman. Ang problema yung pinapalabasan nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi eh. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. Wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC, Jen. Lalo na't, yun nga,
nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano? Ipina-arresto din sa Dahig, halimbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, makipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli, si Digong. Oo. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin kahit sa... Nakita mo, di ba, yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig? Oo. Ngayon ni LTO chief na eh. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Yun eh, si Marcos lang kanilaw yun eh. Ganun ba? Oo, yun nga, yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Oo. Digong sa Dahig ay si Marcos. Marcos.